Sa pagso-troubleshoot ng laptops, either no power or no display, may mga common components that may contribute on both issues. Sa video na to, pag-uusapan natin kung ano-ano yung mga components na yon and also other techniques that we may apply to solve the problem. So bago tayo mag-test ng mga ibang components, mapa no power ang laptop natin or no display, ang pinaka first procedure na ginagawa natin is press and hold your power button for about 30 seconds and to a minute. So gagawin mo lang, tatanggalin mo yung battery mo, tatanggalin mo yung charger mo, and then press and hold lang yung power button. So press mo and hold for about 30 seconds to a minute. So yung procedure na to, ang ginagawa niya dito is dinidischarge niya yung sinatawag nilang static build-up, no, or residual voltages na meron sa isang motherboard. May mga times na nakakatulong ito or may mga times naman na hindi. Pero even pagka meron kang laptop, even yung mga under warranty na laptop, pag tinawag mo yan sa warranty center nila, ang pinaka unang advice nila sa'yo is Sir, ma'am, press and hold nyo muna po yung power button for about 30 seconds to a minute, and then give us a feedback if nag-improve man o hindi. So remember, bago kayo magbabaklas ng ano man dito sa laptop natin, bago kayo mag-check, ito yung first check na ginagawa natin. Baga sa ito yung nagiging gold standard bago kayo mag-start ng mga troubleshooting or diagnostic procedures. So ito yung mga common components na kailangan nating isolate or disconnect from the motherboard to further diagnose kung sila nga ay nagko-contribute sa no power or no display issue. So unahin natin pag-usapan ang keyboard and trackpad. Ang keyboard and trackpad, meron itong ribbon connector na nagko-connect sa motherboard. So ma-access natin ng ribbon connector na to pag binuksan natin ng laptop, and then pag na-trace na natin kung saan yung keyboard na yon, kailangan natin i-disconnect yan from the motherboard. Since ang keyboard and trackpad exposed sila, so dito yung sa harapan ng laptop, mas prone sila sa water spillage, or kung umiinom ka and then or any liquid na pwedeng tumalamsik dito sa laptop mo, it may seep dito sa mga groove na ito ng mga keyboard or dito sa trackpad, and then yung accumulated moisture na yon, it will contribute to corrosion of parts, and then pag na-corroded yung parts, it may fail or pwede siya maging shorted. And then meron tayong RAM and then hard disk. So same issue, pagka nagkakaroon ka ng failure ng RAM or nagkakaroon ka ng shorted ng RAM, it can also contribute sa no power and no display, same as well with the hard disk. Kasi may mga hard disk na lumang-luma na may possibility nagkakaroon ng short yan. And then yung mga possibility na yan, may cause na possible din accumulated moisture, pero most likely nagiging cause nila pag nagkakaroon tayo ng langgam sa loob ng laptop. So yung mga langgam na yan, pwede na lang i-short ang hard disk natin, at also pwede na lang yung i-short ang ating mga RAM modules, no? And then meron tayong natawag nating Wi-Fi card or Wi-Fi module. Ito yung mga tsura nila, may maliit, tapos may parang square type, so iba-iba. It may comes in different sizes also. Yan. This can also contribute sa mga both issues na yan, no? Yan. And then
meron tayong tinatawag na LVDS cable. So yung LVDS cable na to, ito yung nagko-connect from the motherboard going to the screen. So may connection to sa motherboard and then papunta sa screen. Pag yung mga wires nito napuputol, may possibility na yung mga wires na yun magkadikit-dikit. So magli-lead siya sa short. Then pag na-short siya, magli-lead siya sa no power. Ayan. So mamaya papakita ko sa inyo kung bakit siya nagkakaroon ng putol-putol. Since ito yung nasa hinge, ito yung madalas na iipit. No, so in time, lalo na pag na-stuck ang mga laptop, yung mga ngipin nito, ayan. So yung mga ngipin nito, kakaroon ng dumian. So pagka no display ang ating laptop, ito lilinisin natin yung mga pins na yan. One of the troubleshooting na pwede natin gawin. So yung mga components na to, ang difference nila sa no power, no display, yung major difference nila, no? Yung kapag yung mga components na yan na sinabi ko ay nagkaroon ng short circuit, definitely 100% hindi yan magpa-power sa ating motherboard, or pwede yan mag-power up man yan and then magbiblink ng saglit and then mamamatay na siya ulit. So pag nito-troubleshoot tayo sa mga components na to, isa-isa natin alisin yan. Of course, we remove the keyboard first and then trackpad, and then pag binuksan natin ng laptop, pwede natin tanggalin ng hard disk, pwede natin tanggalin ng RAM, and then pag nakita natin kung saan yung mga wifi card nya, pwede natin tanggalin. Tapos yung disconnect natin ng LVDS cable, let's say hindi muna siya nagpa-power, disconnect mo muna sa motherboard kahit hindi muna fully binabaklas, just to check kung magpa-power up siya or hindi. Yan. So pag-usapan naman natin ang CMOS batteries. Yan. So sa mga CMOS batteries, it may comes also in different sizes and different models. So ito yung pinaka-common na nakikita natin. So yung coin cell, yung CR2032. At it may also come dito sa ganitong klase na meron siyang socket. Wala namang saksak sa motherboard. Yan, meron din ibang kulay. Meron din naman yung klase na nakahinang. So itong mga CMOS battery nito, ito yung kadalasan neglected sa troubleshooting, lalong-lalo na sa no power and no display. Since sa mga ibang model, pagka mababa na ang CMOS battery mo, possible din siya na hindi mag power on, no? So meron namang ibang model na laptops na wala silang CMOS battery dahil naka-direct sila sa internal battery nila, no? So to check, siyempre kuha tayo ng tester. Yung paggamit ng tester sa mga following videos natin, kakaroon ako ng separate videos how to use the tester, no? So mag-preview muna tayo dito. Ayan, so test natin, lagyan natin sa DC mode and test natin ang capacity ng ating mga batteries. Capacity ng battery, ang normal nito, so dapat di siya bumababa ng at least 3 volts, no? So test natin muna tong isa. So ligtad. Ayun, 3 volts. So okay pa to. It means okay pa tong CMOS battery na to. And then check natin tong klaseng battery. Pagka nagche-check tayo ng ganitong klaseng battery, may makikita tayong dalawang terminal dyan, isang red tsaka isang wire. So sa paggamit ng tester, kung saan yung red wire, doon lang natin itutok ang red lead. Tapos kung saan yung black, doon lang natin tutok ang black lead. Yan. So meron siyang test, pwede natin gawin ng test point dito. Ayan.
So yan, nagkakaroon siya ng 3.3 volts. Ibig sabihin ng battery na to, good na good pa po yan. Then test natin tong isa. So yung red niya nasa kabila. Red to red, black to black, no? Ayan. So nakakuha ng 0.1 volts. It means dead na yung battery na to or failed na to. Pag nakakuha ka ng less than 3 volts sa mga CMOS battery, even though 2.9, 2.8, sa akin, di ko na pinapansin yung pinapalitan ko na agad pag 2.9, 2.8. Basta bumaba ng 3 volts. Kasi normally capacity naman ng CMOS battery nasa 3 volts yan. Or pag minsan umabot ng 3.1, 3.2. So kung in due time na paggamit natin nakasaksak palagi sa ating laptop, pwede yan ma-discharge. Okay, so remember, pag ang CMOS battery mo bumaba na ng 3 volts, kailangan mo na siyang palitan. So ito yung itsura ng loob ng ating laptop. Ito, tinanggal ko na yung bottom cover niya. Pero meron tayong separate video for laptop disassembly. So bago kayo magdi-disconnect ng kahit anong components dyan, kapag ang laptop nyo ay internal ang kanyang battery, always remove muna yung battery natin. Makikita natin yon. Ito yung battery niya, battery pack niya, and then meron siyang ribbon na papunta dito sa motherboard na nakakonect sa kanya. So para matanggal natin yan, sa specific na model na to, pinupush lang siya. Ayan. Push it out. Ayan. Tapos nakatanggal na siya. Ayan. Yung reason nito kaya tinatanggal muna natin ng kanyang battery connector sa motherboard para kung just in case na nagkaroon ka ng or misaligned yung mga ribbons mo na nilalagay, hindi ka magkaroon ng accidental short. So ito yung kanyang keyboard connector at ito na yung trackpad connector niya, and then ito yung kanyang hard disk at ito naman ang kanyang Wi-Fi card, and then ito yung kanyang LVDS cable. So kung di ka sure sa mga ribbon na to kung alin dyan ang para sa screen, para sa trackpad, para sa keyboard, might as well tanggalin mo na lahat, no? So ito yung kadalasan ito malalapad na ribbon connector na to, ito yung nasa keyboard, so tanggalin natin. So meron din siyang snap lock, no? Pinupush lang palabas, yung iba sinisikwat pataas, and then tanggalin natin. Ayan. And then naman sa kanyang trackpad, so may snap lock lang siya pa, tinutulak pataas. Ayun. Then tanggalin natin. Ayan. Then ito yung kanyang hard disk. Ito yung kanyang itsura ng hard disk niya. Though sa ibang laptops meron pa siyang hard disk caddy, pero sa model na to wala siyang caddy. Nakaipit lang siya sa housing niya. So push mo lang palabas. Ayun. So nakita nyo. Ayan. So babalik ko, ha. Ayan. Push ko lang palabas. Ayun. Ang galing ko. Yung kanyang hard disk. And then sa Wi-Fi card naman, sa Wi-Fi card makikita nyo yan. Tulad nung square na maliit, tapos meron nakakonect na dalawang antena, ang color black at color white. Yung ibang model, isa lang ang antena niyan. Pero pag nakakita ka ng antena, yung dalawa na black and white, most likely yun yung iyong Wi-Fi card. So tanggalin lang natin siya dahan-dahan. Ayan. Ayan. And then meron siyang screw dito. So tanggalin natin ang screw. Ayan. So tulad mo yung Wi-Fi card mo. Then last, so meron siyang yung kanyang LVDS connector. So sa LVDS connector din,
na nakakonect dito sa motherboard, iba-iba rin ang klase ng attachment nila. So ito, socket type siya. Meron naman iba plug type na pina-plug mo lang siya. So ito, dahan-dahan lang. Hilahin mo palabas. Ayan. Okay. So pag ginagawa natin mga procedures na to, isa-isa natin ginagawa yan. For example, itong ating ribbon connector. Pag alis natin yan, power up mo yung laptop. And then titignan mo kung magpa-power up. And then kung nagpa-power up siya, kung magdi-display. And then tulad mo rin tong trackpad, same procedure. Kung pa-power up siya or magdi-display. And then yung hard disk niya. And then yung kanyang Wi-Fi card. And then yung kanyang LVDS cable. Ayan. So kung mapapansin nyo dito, ayan, so have a closer look. Ang LVDS cable na to, nakaipit siya. Ayun o. Ayan. Gusto na konti. Ayan. So nakaipit siya dito sa may hinge. So every time na nagko-close at nag-open tayo, yan, may possible na nagkakaroon ng friction between yung plastic part or metallic part. So nagkakakiskisan sila, tendency it may wear out. So kung itong ribbon or rather yung LVDS cable mo na nagkatulad na nasabi ko, nagkaroon ng damage, either shorted siya or may mga putol-putol na wire dun sa loob, so it may contribute to no power and no display. Ulitin ko, ang major na pinagkaiba nila ng mga components na to sa no power and no display is yung mga components na to ay pagka naging shorted condition sila, doon sila nagkakaroon ng no power issue. And then pagka failing, let's say nagpa-fail yung keyboard mo, may mga keys na nag-stuck yan, and then mas marami ng keys na nag-stuck, may also contribute naman sa may contribute sa no display na. So for this laptop again, wala siyang CMOS battery na mapapansin nyo dito kasi internal lang CMOS niya. Internal yung CMOS circuit niya nakakonekta sa ating battery. Sa mga laptop na no power, ang first thing na kailangan nating i-check is kung may voltage ang ating adapter o wala. So to check yung voltage ng ating adapter, gagamit tayo ng multi-tester. Then iset muna natin ang ating multi-tester sa DC mode. Ayan. And then may 2 terminals ang ating charging pin. Isang negative at isang positive. Yung negative niya dito sa labas, itong outer ring niya, tapos positive niya dun sa loob. So sa labas, dikit natin ng ating black probe, tapos yung sa loob, dikit natin ng red probe niya. So sa example natin na to, nakakakuha tayo ng 19 volts, no? So it means okay ang charger natin. Yan. Kasi may mga cases na babaklas na tayo ng laptop, hindi pa natin ginagawa yung mga initial troubleshooting, and then later on we found out na charger pala yung problema. So waste of time na yun. So meron tayong follow-up videos kung paano natin gamitin ng ating multi-tester, and more detailed videos din kung paano tayo mag-test ng ating charger. Okay? So let's say okay ang charger mo, and then di pa rin nagpa-power up ang laptop. Gawin mo muna yung first procedure dun sa ating videos, yung pagpe-press ng power button for 30 seconds to a minute. And then meron din tayong part ng video na to from which yung mga components naman na aalisin natin.
para ma-troubleshoot din natin kung yung mga components na yun nagko-contribute sa no power sa ating laptop. And then i-add ko lang, huwag nyo rin kakalimutan magkaroon ng visual inspection sa inyong mga laptop. Ano yung mga visual inspection na tine-check natin? Itong mga USB port, yung ating HDMI port, ayan, check natin yan. Kasi may mga instances na itong mga USB port natin na to ay dumidikit. Kasi kakasaksak natin ng mga USB devices, pwede yung masira or pa-bend, and then magkakaroon siya ng shortage, no? Or yung mga internal page niya, yun, yung mga sa loob, possible na magkaroon na ng shortage yan. So magli-lead rin siya ng no power. So in any troubleshooting, kailangan nating inuuna ang visual checking. So na-check mo na dito, okay siya. And then chinek mo yung mga USB port, okay siya. And then itong HDMI port, visual check mo, looks good naman siya. Wala siya mga broken pins or connectors. And then meron din tayong LAN port. So check din natin yan. Mga taong gumagamit ng LAN connection dito, kasi pag minsan pagkakabunod natin nagmamadali rin tayo. So nagkakaroon din ng sira yung mga pins na yan. So may possibility na masira mga pins na yan, and then magkaroon siya ng short circuit. And pinaka importante rin itong charging port natin. Sectionin natin siya, visual. Kung yung pin ba sa gitna ay dumidikit or nakabend siya, baka ito lang naman nasira natin. So pwede na nating itong i-repair. Ngayon tuturo ko naman sa inyo paano mag-check ng voltage ng ating internal battery. So sa battery natin, may makikita tayo diyang voltage ratings. So, nakalagay sa kanya 11.4 volts. So kung nagme-measure tayo ng battery, dapat nasa range siya ng 11.4 volts. And then kung wala ka na may-measure na voltage, possible na sira na yung battery mo, kailangan mo ng palitan. So check natin. So dito makikita nyo yung battery pack. Ito yung battery pack. Yung battery niya may mga wires na madali sa kanya, and then yung wires naka-connect dito. Ayan. And then naka-connect sa motherboard. And yung wires na yan, may makikita kayong positive tsaka negative. Para malalaman mo kung positive na negative, yung black, yung color black, ayan, itong black na to, itong kanyang positive or rather negative terminal, and then dito yung positive terminal. So tutok mo lang dyan yung red probe dito sa positive, tsaka yung black probe dito sa negative. So try natin. Kuha tayo ng tester. Ayan ang tester natin. So yung tester natin, lagay natin sa DC mode para makapag-check tayo ng battery. Ayan. So ito yung DC mode. So tulad na nasabi ko, yung isang terminal lagay mo sa black probe, tsaka yung isang yung red lagay mo sa red terminal. Yan. So nakakabasa tayo ng roughly 2.6 volts, 2.59. So sa case na to, full charge ang battery na to. Okay, so kung nakakabasa ka dito, let's say nakabasa ka na ng mga 5 volts or less than yung required rating niya, let's say kakabasa ka na ng mga 9 volts, depende sa ratings ng ratings ng battery mo. Kung mas mababa masyado dito,
kung i-percentage mo siya, let's say 11.4 volts is 100%. Kung nakakabasa ka na ng as per voltage percentage, kung nakakabasa ka na ng mga mahigit kalahati dyan, most likely kailangan mo na magpalit ng battery mo. So isang method pa dyan, since yung black probe natin, yan, kung ilang ka naman magdikit dyan, dalawang kamay, pwede mo siyang idikit sa mga ground. So dyan natawag natin reference ground. Yung mga reference ground, yung may mga skruhan kadalasan. So dito, try natin dito sa skruhan niya. And then, ito yung kasi negative. So pares lang sila na negative dito. So common sila. So lagay natin sa positive. And then, ayun, nakakuha tayo ng okay na voltage readings. Sa mga laptops na no display, for example, power on mo siya, then nakita mo naman na umiilaw yung mga LED lights niya. So meaning na nagpa-power on siya. Then yung ibang laptops naman may mga LED lights dito sa ilalim. So na-confirm mo na talaga nagpa-power on ang laptop mo pero hindi siya nagdi-display tulad nito. Okay. So one of the best thing to do first bago ka magbaklas ng laptop is to check if yung caps lock mo and num lock mo ay umiilaw or hindi. For this example na unit natin, wala siyang LED lights for caps lock and num lock. Pero kung meron mga laptops na may LED siya ng num lock and caps lock, so likely okay na yon na to test. Pagka umilaw yung caps lock niya, pag pinress mo umilaw and then depress mo namatay, ibig sabihin may possibility na meron siyang dinidisplay dapat pero hindi lumilitaw sa screen. So ganito mga pagkakataon, pwede tayong gumamit ng external keyboard. So saksak tayo ng external keyboard. Ito, yan. And then external keyboard natin, may makikita tayong mga photos dyan na num lock sa caps lock. Yan. So example natin sa num lock, umiilaw siya saka namamatay. So ibig sabihin nito, ang most likely problem nito is unang-una is yung LVDS cable natin, baka sira na yon, and also baka need na ng replacement ng ating screen. So again, magsaksak ka ng keyboard, tapos press mo yung num lock, and then try mo rin yung caps lock. So press ko, nandito sa kabila yung caps lock, makikita nyo umiilaw. So pinress ko, umilaw, tapos press ko ulit, namatay. Ibig sabihin dito, okay ang yung may possibility na okay yung RAM, okay yung mga ibang internal parts ng yung laptop. So magko-concentrate ka lang dito sa screen mo saka sa LVDS cable. Iba-iba ang procedure para ma-access natin ang RAM ng isang laptop. Depende yan sa model. Meron mga model na kailangan natin tanggalin ang buong bottom cover para ma-access natin sila. For this specific example, meron siyang cover dito na kailangan lang natin alisin for AC access. So tatanggalin natin yung screws niyan and then tatanggalin natin ang cover. To remove the cover, kailangan natin ng prying tools. Tanggalin natin ang kanyang cover. Tanggal na yung screw niya. Then, makikita na natin ang kanyang RAM. So, ang next natin gagawin is tatanggalin natin ang kanyang RAM. And then, may makikita tayong mga gold-plated piece niya dito. Kukuha tayo ng eraser. And then, gently, lilinisin natin o purahin natin yung mga nakikita nating mga dami dyan.
In usual case, pag matagal nang di nalilinis sa mga RAM modules, yung gold plate na yan medyo dark yan. So after in-erase mo siya or nadaanan mo na cleaning the gold plated pins with the eraser, magla-light na siya, kikintab na siya ulit. And then we're going to do it the same thing to the other side. Ayan. So kung napansin mo na malinis na siya, gagawin natin, balik muna natin ng RAM on the same slot. So balik natin ng RAM, pero wag mo muna natin siyang ilalock. So ang gagawin natin dito, you gently push it down and then pull. Ayan. Then push again, and pull, and push. Ayan. So yung procedure na to ang ginagawa natin dito. Nililinis naman natin ang kanyang RAM slot. Ayan. And then lock na natin siya. Pag nag-lock na siya, i-try muna natin turn on yung ating laptop and see kung magdi-display siya. Say, for example, hindi pa rin siya na-display, ang susunod natin na procedure is tanggalin ulit natin ang kanyang RAM module and then ilipat natin dun sa kabilang RAM slot. And then do the same procedure para marinis ang kanyang RAM slot. Push down and then gently pull, then push, pull, push, and then lock. Yan. And then i-turn on ulit natin ng ating laptop. So for the next procedure, for example, hindi nyo naman siya nag-display, kaya kailangan natin gawin is magpalit na tayo ng RAM slot muna using a known good working RAM module. So say again na kung yung RAM module na yon ay hindi na naman siya umandar, expecting na yung RAM module na yon good working naman siya, gagawa tayo ng next step for troubleshooting. Isa sa mga troubleshooting techniques na ginagawa natin pag no display ang ating laptop is to connect external monitor. So sa specific model na to, external monitor can be connected via HDMI port. So connect mo lang yung HDMI port mo dito and then connect mo yung monitor mo kung makikita ka ng display sa external monitor. Yung ibang laptop naman, meron din silang ibang port na tinatawag nating VGA connection. So similar sa kung paano natin kinoconnect yung VGA or yung external monitor natin sa desktop, ganun din dito sa laptop. So pagka-connect mo dito and then connect mo yun dun sa external monitor mo and then power on mo yung laptop to see if magkakaroon ka ng display sa external monitor mo. So let's say tinry mo muna, no? Sinaksak mo na yung external monitor mo and then pinower on mo yung laptop. Pagka power on mo ng laptop, wala ka pa rin makikitang external monitor or display sa external monitor. Ang pwede mo rin gawin is power off mo ulit yung laptop and then pagka power on mo, kung makikita mo dito sa function keys nya. And then specifically dito yung F5. Yan. So yung F5 na yan, tapos ma-access mo yan by pressing Fn and F5. And this procedure, what it does is it will display yung image nya external monitor kasi pinipili mo siya. It's either kunyari ito, pinress ko Fn and then I press F5. Pagka-press ko ng F5, ayun, it means I'm telling the computer to boot up and display external monitor.
Yan, so meron kang monitor selection. So let's say again, may mga laptops din, no, na ayaw nila ng may external monitor basta-basta, lalo na pag nag-startup sila, kasi ang pinaprioritize nila is to display directly to the screen. So what you can do is baklasin mo yung laptop mo and then disconnect your LVDS cable from your motherboard, and then pagka disconnect mo ng LVDS cable na yon, saka mo isaksak ngayon or connect mo yung external monitor para ma-force yung motherboard na to display external monitor, kasi at that instance wala siyang choice or di niya nakikita ang wala siyang nade-detect, no, na meron siyang laptop screen. So ang gagawin niya, di-display niya yun doon sa monitor mo. So kung di naman nag-work yun, follow mo lang yung procedure natin na alisin mo yung mga components or yung mga common components na ituturo doon sa part ng video. Isa-isahin mo yon to determine kung baka yun naman yung nagkakos sa failure or doon sa hindi siya pag-display. So kung ginawa mo na lahat yon at hindi pa rin nag-work, so may malaking possibility na motherboard na iyong problema.